Marami ang nagsasabi na kaya daw gumawa ng kahit na ano ang isang taong lulong at baliw na baliw sa pag-ibig. Ikaw ba naranasan mo ng mabaliw dahil sa pag-ibig na yan? Anong klaseng kabaliwan ba? O anong klaseng mga bagay ba ang ginawa mo? Gumawa ka ba ng masama alang-alang sa pagmamahal? Paano kung hindi ikaw ang gumagawa ng masama? Paano kung ikaw ang tila nagiging biktima nito? Hi everyone! Welcome back dito sa ating programa, ang Dear Mama Mia. At syempre, kasama niyo pa rin ako para sa panibagong kwento na naman na aking ihahatid sa inyo for today's video. Handa ka na ba na makinig dito sa ating kwento? Brace yourselves dahil eto na ang inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Marami tayong mga bagay na nagagawa na hindi natin sinasadya. Pero may mga bagay din na kahit paulit-ulit man nating gawin, basta't makamtan natin ang isang pag-ibig na sa tingin natin ay para sa atin, wala tayong pakialam. Ang importante sa atin ay makuha ang wakas at resulta na ating ginugusto. Dear Mama Mia, magandang araw sa inyong lahat at sa lahat ng mga nakikinig ngayon at nanonood nitong iyong napakagandang programa. Mama Mia, ilang beses ko pong pinag-isipan ng mabuti kung itutuloy ko ba ang pagbabahagi ko ng aming kwento dito sa programa mo. Hindi dahil sa wala kaming tiwala, kundi dahil baka isipin ng iba na ang lahat ng ito ay gawa-gawa lamang. Pero hindi, Mama Mia. Hindi ito katang-isip. Dahil first time in my life, nakita ko at nasaksihan ko ang mga pangit na resulta kapag ang isang tao ay nabaliw ng sobra sa pagmamahal. May mga tao palang kayang maging multo habang sila ay nabubuhay pa. Yung nanggugulo, nanggagambala ng hindi lantaran. Hindi sila nagsusumigaw, hindi sila nananakit. Parang nandyan lang, parang nanonood lang, naghihintay ng tamang pagkakataon. Mama Mia, ako po si Paula. 3 years na kaming kasal ng asawa kong si Devon. Si Devon, Mama Mia, ay matagal ko na pong boyfriend. High school pa lamang ay naging kami na, kaya lang nagkahiwalay kami. Nag-iba ng mga landas dahil iba ang mga pangarap ng aming mga magulang para sa amin. Pero siguro, sabi nga nila, kapag itinadhana ang dalawang tao, walang sino man ang makakapigil nito. Kapag kayo talaga ang itinadhana ng kapalaran para sa isa't isa, kahit gaano pa man katagal, ay magkukrus ulit ang inyong mga landas para bigyang katuparan ang pag-ibig na naudlot. Yun po ang nangyari sa aming dalawa ni Devon. Hanggang sa nagdesisyon nga kaming magpakasal. Tahimik ang naging buhay namin matapos kaming lumagay sa tahimik. Hindi marangya ang aming pamumuhay pero may kapayapaan akong nararamdaman. May maliit kaming bahay sa subdivision, Mama Mia. Meron kaming 2 aso, puro mga may breed o yung mga malalaking breed. At may isa din kaming anak na sa mga panahong ito ay sanggol pa lamang.
Mama Mia, kung titignan mo, isa kaming epitome of a perfect marriage and a perfect couple. Yun bang dahan-dahang nagsisimula at bumubuo ng aming mga pangarap na magkasama. Ang hindi ko alam, meron palang magbabadyang trahedya sa magandang panaginip at mga pangarap na yon. May nagsisimulang magparamdam. Hindi yung pagpaparamdam na nakakatakot ha. Hindi yung mga mumu sa pelikula. Pero ramdam mo. Nagsimula ang lahat sa hindi ako mapakali, Mama Mia. Alam mo yung pakiramdam na parang may nakatingin sa'yo. Na kahit paglingon mo, wala ka namang nakikitang tao. Pero ramdam mo na may mga matang nagmamasid sa'yo. Ganon. Ganon na ganon ang pakiramdam ko. Isang hapon, naghihintay ako sa asawa kong si Devon sa parking lot ng isang supermarket na malapit lang sa amin. Nasa loob siya, bumibili ng mga kakailanganin namin, gatas at tinapay. Ang anak namin noon ay iniwanan ko muna sa aking nanay at tatay. Sila din kasi ang humihiling na iwan ko sa kanila paminsan-minsan yung bata dahil namimiss nila ito. Sa mga pagkakataong ganon, lagi namin yung tinitake na opportunity ni Devon para magkaroon ng date night. At nasa kotse lang ako nung mga panahon na ito dahil kokonti lang naman ang bibilhin niya. Nakabukas ang aircon sa loob, syempre. Ewan ko, Mama Mia, pero bigla na lang akong napatingin sa rear view mirror ng sasakyan. Hanggang sa nakakita ako na may isang babaeng nakatayo sa kabilang linya ng mga sasakyan. Hindi siya gumagalaw. Nakatayo lang siya doon. Hindi naman siya mukhang may hinihintay. Nakatitig lang siya sa direksyon ng kotse namin. Sa una, syempre ayokong maging paranoid. Iniisip ko lang na nagkataon lang ang lahat. Pero nang lumabas si Devon na may dalang paper bag at ngumiti sa akin, tinignan ko ulit yung babae sa rear view mirror. Napansin ko, Mama Mia, na yung babae sumunod ang kanyang tingin sa asawa ko. Hindi dun sa kotse namin, kundi kay Devon mismo. Pagkasakay na ni Devon sa kotse ay tumingin ulit ako sa salamin. Hindi ko na nahagilap doon ang babae. Wala na siya. Napansin yata ni Devon ang kakaibang ekspresyon ko kaya nagtanong siya. Okay ka lang, love? Ano kasi, may babaeng kanina pa nakatingin dito? Sumilip siya sa side mirror. Wala naman siyang nakita. Baka may hinihintay lang kanina at dumating na kaya umalis na rin. Tumango ako, Mama Mia. Baka nga naman. Baka ako lang tong paranoid. Pero ewan ko, may kakaiba talaga sa klase ng pagtingin nung babae na yon, lalo na sa asawa kong si Devon. May kakaiba sa kanyang mga mata. Ang kanyang pagtingin sa asawa ko ay tila hindi ito estranghero sa kanya. Parang kilala niya si Devon, Mama Mia. Sa totoo lang, nung gabing yun, kahit nag-date kami ng asawa ko, ay parang hindi ko rin masyadong na-enjoy yung date namin. Hindi kasi mawala-wala sa aking isipan yung itsura ng babae. Kinabukasan, inisip ko na lang na baka guni-guni ko lang o baka dahil sa postpartum kaya ako nakakapag-isip ng ganon. At hindi ko naman ulit nakita yung babae. Kaya nakampante ako. Kinumbinsi ko o nakumbinsi ko ang sarili ko
na baka nga talaga nagkataon lang yon. Baka wala naman talagang ibang ibig sabihin yon. Lumipas ang 2 linggo, Mama Mia. Hanggang sa isang gabi, pauwi na noon si Devon galing sa trabaho. Nasa bahay na ako dahil work from home setup lang naman ako mula nung ako ay nanganak. Pagdating niya, napansin kong medyo tahimik ang aking asawa. "May problema ba, love?" tanong ko. "Wala. Pero may babae lang sa labas ng office namin kanina." Napatigil ako. "Babae? Anong ginagawa niya?" "Wala naman. Nakaupo lang sa waiting area. Hindi naman siya pumasok. Paglabas ko, nakatayo siya malapit sa may gate." "Oh, bakit ganyan ang itsura mo? May sinabi ba yung babaeng yon?" Umiling siya. "Wala naman. Pero ngumiti siya sa akin eh." "Baka kilala mo. Kilala mo ba?" Saglit siyang nag-isip. "Hindi ko alam eh. Pero parang pamilyar siya. Parang nakita ko na siya dati kaya lang hindi ko maalala kung saan." Mama Mia, imbis na nakalimutan ko na yung babae sa parking lot, ay bigla po siyang nanumbalik sa isipan ko. Ewan ko pero hindi ko po sinasadya na siya ang manumbalik sa aking isipan habang nag-uusap kami ni Devon. Palagay ko ay bumigat ang dibdib ko nung nagbalik siya sa aking alaala. Hindi naman siya nagpapapansin, wala naman siyang ibang ginawa. Hindi nga siya lumalapit eh. Pero pakiramdam ko ay laging nasa gilid lang siya. Laging nasa paligid at laging nakamasid. Hindi lang sa akin, kundi maging sa aking asawa. Isang umaga, may friend request si Devon sa kanyang social media. Oo nga pala, Mama Mia. Simula pa nung naging mag-boyfriend at girlfriend kami ulit pagkatapos naming magkita ulit mula nung graduate kami ng college, ay napagpasyahan namin na wala kaming itatago sa isa't isa. Yung kaniyang cellphone, dahil iPhone po yon, nakakonekta din po sa iPad ko. Kaya naman nakabukas doon ang kaniyang mga social media account. Pati na rin yung mga messages niya nakakonekta. Kaya nakikita ko kapag tinitignan ko yung iPad kung anong mga activities ng asawa ko online. Well, hindi naman talaga mahilig sa kung anumang mga postings at kung ano-ano pa itong si Devon. Yung kanyang social media ay for work purposes lang. At kung minsan, para lang mag-scroll ng mga videos at reels online. At yun nga, nakita ko ngang may nag-friend request sa kanya. Ang Facebook po ni Devon ay halos wala pa sa 500 yung friends. Yung mga nandun ay tunay niyang kakilala. Sa trabaho, mga kamag-anak, pati na rin sa kaniyang hobby na pagbebisikleta. Mama Mia, walang profile picture po yung nag-add sa kanya. Wala din pong kahit na anong post sa timeline nito dahil tinignan ko yun. Pangalan lang ang nakalagay. E-L-L-E. Hindi niya inaccept yun. Nakita ko na ilang araw na yung nasa kanyang friend request. Mama Mia, ang asawa ko kasi hindi po nag-a-accept ng mga taong hindi niya kilala. Sabi niya, hindi naman daw siya vlogger o social media influencer. Kaya aanhin niya yung maraming friends o yung maraming like, lalo't hindi naman siya nagpo-post. Naintindihan ko naman yung rason niya na yun.
Kinagabihan, nakatanggap ako ng message request sa iPad, which is sa account ng aking asawa. Masaya akong nakikita kang masaya. Galing dun sa profile na yon. Dun sa L, dun sa hindi niya nireplyan. Walang kahit na anumang emoji na kasunod ang mensaheng yon. Wala ring pagpapaliwanag. Hindi niya sinagot yung message. Alam ko kasi tinitignan ko lagi. After 2 days, Mama Mia, ay may bago ulit mensahe yung L sa message request kahit na hindi niya ito ina-accept. Ingat ka lagi sa pag-uwi ha. Madilim pa naman sa kanto bago mag 7th Street. Dun ako kinalabutan, Mama Mia. Dahil alam niya ang rota ng asawa ko. Alam niya ang shortcut papunta sa aming subdivision. Alam niya kung saang parte ang eksaktong madilim. Alam mo, love, nahihiwagaan na talaga ako dito sa nagme-message sa akin. Sabi sa akin ni Devon. Ang hindi ko alam, Mama Mia, nakatingin din pala si Devon sa mensaheng yun gamit yung cellphone niya. Oo nga eh. Eto nga, tinitignan ko dito sa iPad. Parang napaka-weird niya, no? Sabi pa ni Devon. Block mo na nga yan. Parang nakakakilabot, sabi ko. Blinak niya naman yun, Mama Mia. Pero kinabukasan lang, may bagong account na naman na nag-add sa kanya. Ibang pangalan, Mama Mia. Wala ulit profile picture. Pagkatapos, pareho ang kaniyang sistema. Nagpe-friend request at nagbe-message request. Pareho ang klase ng pagpapadala ng mensahe. Hindi naman ito nagmumura, hindi naman ito nananakot, at hindi din naman nanghaharas. Sa totoo lang, wala namang kahit na anong pahiwatig na may ebidensya ng kahit na anong krimen. Pero may pattern, Mama Mia. Pattern dun sa pagme-message niya. Pero wala naman akong magawa dahil wala naman siyang ginagawang masama. Hindi naman siya lumalagpas sa kanyang linya. Inisip ko na baka tagahanga lang o kung ano pa man. Kahit sa totoo lang, hindi na ako mapakali gabi-gabi, pinipili ko pong deadmahin na lang yon kesa sa mas stress pa ako. Isang Sabado, nagpunta ulit kami sa mall ng asawa ko. Every weekend kasi salitan lang ang mga magulang namin ni Devon sa paghiram ng aming anak. Kaya naman kapag weekend, ginagawa namin yung couple time lagi. Yun din kasi ang advice sa amin ng aming mga magulang, na huwag kakalimutan na mag-date at ituring pa rin na parang girlfriend at boyfriend ang isa't isa. Maghahawak kamay kami ni Devon habang naglalakad noon sa loob ng mall. Masaya, normal, hanggang sa naramdaman ko, Mama Mia. Naramdaman kong may sumabay sa aming paglalakad. Pareho ang bilis. Pareho ang ritmo. Sa kanan ko siya tumabi, habang si Devon naman ay nasa kaliwa ko. Paglingon ko ay isang babaeng naka-beige na dress. Tahimik siya. Hindi siya nakatingin sa akin. Pero biglang bumaba ang tingin niya sa mga kamay naming dalawa ni Devon na magkahawak. Paglingon ko ay ngumiti siya. Tapos bigla siyang nag-hi sa asawa ko. Hi, Devon.
Huminto kami ng asawa ko sa paglalakad. Kumunot ang noo ni Devon. Sorry pero, kilala ba kita? Gumiti ulit siya. Parang ngiti na may alam na isang lihim. Hindi pa. Mama Mia, hindi ko alam noon kung ano ang magiging reaksyon ko. Hindi naman siya nagpakilala ng buo pero lumapit siya ng isa pang hakbang sa amin. Gusto ko lang sabihin na masaya akong nakikitang okay ka na. Pagkatapos ay tiningnan niya ako. Hindi ko mabasa kung anong meron sa kanyang tingin. Naramdaman kong bahagyang nanigas ang katawan ni Devon. Excuse me, sabi ko at hinila ko ang asawa ko palayo dun sa babaeng yon. Hindi naman siya sumunod, hindi niya kami hinabol. Paglingon ko ay nakatayo lang siya, nanonood, na para bang sapat na sa kanya ang ilang segundong mapansin siya ni Devon. Sa gabing yun, Mama Mia, kinumpronta ko si Devon. Hindi na talaga ako mapakali. Gusto ko nang malaman ang katotohanan at ayokong nagmumukha akong tanga. Dahil wala doon ang anak namin kasi weekend nga, ay nagkaroon ako ng pagkakataon para makumpronta ang aking asawa. Sino ba yun? Sino siya? Matagal na natahimik si Devon. Hindi naman yung tahimik na parang tinatago pero parang may binabalikan siya sa utak niya. Parang may inaalala. At may babaeng nagme-message sa akin years ago sa email. College pa tayo nun. Tapos hindi pa tayo nagkikita ulit. Di ba nga, lumipat kayo ng lugar pagkatapos nating graduate ng high school? Hindi ko naman sinasagot yung babae pero panay ang mensahe niya sa akin. Nagpapadala ng mahahabang messages tungkol sa kung paano niya ako naiintindihan. Kung paano niya ako nakikita sa future niya. Weird eh. Pero nag-email din siya sa akin. Anong ginawa mo? Inignore ko. Di ko pinansin. Pakiramdam ko kasi parang nagkaka-crush ganun. Hanggang kailan mo siya inignore? Hanggang sa tumigil siya. Hanggang sa napagod siya. Napahawak ako sa sentido ko. Tumigil ba talaga siya? Bakit ngayon parang bumabalik siya? Siya ba yun? Di ko na maalala eh. Kasi yung mga email noon, wala namang picture. Kaya hindi ko siya maalala. Alam mo ba kung tumigil ba talaga? Hindi ko na rin alam. Kasi yung mga dati kong emails, hindi ko na mabuksan. Yung dati kong account, di ko na rin mabuksan kaya binaliwala ko na lang yun. Alam mo naman, di ako mahilig sa ganyan, 'di ba? Baka hindi siya tumigil, Devon. Baka akala niya patuloy mo lang siyang ini-ignore. Pero patuloy pa rin siyang nagpapadala ng mensahe dun sa mga account mo na yun. Nag-isip ng malalim ang asawa ko na para bang kinokonekta kung ano ang koneksyon niya dun sa babaeng yun. Pero pakiramdam ko, Mama Mia, baka nga talaga hindi tumigil yung babae. Wala naman po akong natanggap na kahit na anong mensahe. Si Devon din naman, hindi naman nakatanggap ng text o messages ng pagbabanta. Wala naman siyang ginagawang masama. Hindi naman siya kailanman lumapit sa aming gate pero nakikita ko siya mula sa malayo. Oo, Mama Mia. Nakikita ko siya sa kalye sa harap ng gate namin. Nakatingin sa amin, o minsan nakatingin sa mga batang naglalaro ng bisikleta. Parang alam niya kung ano ang limitasyon niya.
Nasa public place siya lagi. May CCTV, may tao. Isang gabi, nakita ko siyang nakaupo sa coffee shop sa tapat ng subdivision namin. Umorder din kasi ako ng kape noon dahil may gagawin ako sa gabi at kailangan kong gising buong magdamag. Mag-isa siya doon. May hawak na libro. Hindi naman siya nakatingin sa bahay. Pero alam kong alam niyang nandun kami, Mama Mia. Huminga ako ng malalim. Inipon ng lakas ng loob sa dibdib ko at saka unti-unti akong naglakad papalapit sa kanya. Miss, pwedeng magtanong? Ano bang gusto mo? Tanong ko. Tumingin siya sa akin. Kalmado. Para bang wala siyang ginagawa na kahit na ano. Wala naman. Miss, pwedeng makiusap? Pwede ba tumigil ka na? Anong titigilan ko? Wala naman akong ginagawang masama. Pwede ba ang tigilan mo na ang pagsunod-sunod sa amin ng asawa ko? Tigilan mo na ang pagmamasid sa bahay namin? Hindi lang naman kayo ang may bahay dun ah. Tsaka, bakit ginugulo ko ba kayo? Tama naman siya, Mama Mia. Wala siyang ginagawa. Wala siyang sinasabi. Wala siyang ginagawang mali. Pero lagi siyang nandun eh. Kahit na i-deny niya, alam naming pareho na lagi niya kaming lihim na pinagmamasdan. Hindi ka ba napapagod sa ginagawa mo? Tanong ko. Ngumiti siya ng marahan. Yung ngiti na para bang pilit ipinapaintindi sa akin kung ano ang kanyang nararamdaman. Ikaw ba? Napapagod ka pa kapag mahal mo ang isang tao? Gulat na gulat ako. Hindi pa ako nakakibo at nakakilos ay tumayo na siya. Bitbit ang libro, pati na rin ang kaniyang cellphone nung mga panahon na yun. Mama Mia, dun ko na intindihan. Hindi siya aalis. Hindi hanggat walang sumusuko. At ang mga taong nabubuhay para sa sarili nilang paniniwala, hindi basta-basta sumusuko sa kahit na anong problema. Mama Mia, simula noon ay itinuring ko na siyang parang stalker ng asawa ko. Parang tubig na tumutulo sa kisame. Hindi mo napapansin sa unang araw, pero paglipas ng buwan, nakikita mong may mantsa na yung kisame na yon. Nagsimula iyon kay Devon. Mas madalas siyang napapalingon ngayon sa kanyang likod. Mas nagiging maikli ang pasensya niya. Mas mabilis siyang mag-lock ng pinto kahit maliwanag pa. Mama Mia, napapansin ko naman na may nagbabago kay Devon pati na rin sa aming pagsasama. Parang nagiging paranoid na kami. Kung pwede nga lang, iwan na talaga namin sa aming mga magulang ang aming anak. Nang sa ganon, ay makaiwas ito sa kahit anumang komplikasyon na dala nung isang tao. Isang gabi habang naghahapunan kami ni Devon ay napansin kong wala sa pagkain ang kanyang isip. Nakatingin siya sa pagkain niya pero hindi niya ito ginagalaw. Tapos ang lalim-lalim ng kanyang mga buntong hininga. May iniisip ka na naman ba? Umiling siya. Wala. Pero ang daliri niya, galaw ng galaw. Hindi mapakali sa mesa. Takot ka ba? Tanong ko. Matagal bago siya sumagot. Hindi ko alam kung may dapat ba akong ikatakot. Kaya lang, alam mo yung pakiramdam, love, na parang laging may nakaabang sa'yo?
salitang iyon ay hindi maalis sa isip ko. Laging may nakaabang. Ibig sabihin, kahit hindi aminin ni Devon, kinaamin niya in a indirect way na sinusundan siya nung babaeng yon. Mag-report na tayo sa mga pulis. Baka kung anong mangyari. Kaya Mama Mia, nag-file na kami ng police blotter. Lahat idinitalye namin. Nung una ko siyang nakita sa parking lot, pati na rin tuwing nakikita ko siya sa labas ng bahay namin. At kapag nakikita ko siya sa coffee shop sa labas ng subdivision, lahat ng yun idinatali ko sa mga pulis. Kaya lang ang sabi nila, wala naman daw tahasang ginagawang masama yung babae. Hindi naman daw masama ang tumambay sa mga lugar na sinasabi ko dahil pampubliko naman iyon. At lalong hindi namin napapatunayan na siya nga ang nagpapadala ng mga mensahe sa social media accounts ng asawa ko. At kung siya man, wala din naman daw itong nilalabag na batas. Dahil wala namang panghaharas o pambabastos na nangyayari. Parang harmless naman daw yung mga mensahe niya. Nakaka-frustrate, hindi ba Mama Mia? Nakaka-frustrate isipin na kahit alam mong may ginagawa siya, napakahirap nun patunayan. Dahil parang ang bawat kilos niya ay kalkulado. Parang ang bawat galaw niya ay tila may isang consultation na nangyayari mula sa mga taong may alam sa batas. Hanggang sa may naganap na isang aksidente. Nangyari iyon isang Martes ng gabi. Umuulan, kaya madulas ang kalsada. Pag-uwi ni Devon, bumabiyahe siya noon nang may biglang tumawid na babae sa gitna ng daan. Ang pagtawid daw ng babae ay biglaan, pero hindi ito tumatakbo. Hindi ito nagmamadali. Naglakad lang ito at diretso sa harap ng headlights niya. Na para bang sinasalubong siya Mama Mia. Na para bang inaabangan siya sa kung saan. At nung nakita na nga ang kaniyang sasakyan, ay agad nga itong tumawid. Nakapreno naman ang asawa ko. Huminto ang sasakyan ng halos isang dipa na lang mula doon sa katawan ng babae. Tumigil din naman ang babae. Pagkatapos ay dahan-dahan daw itong lumingon at tumingin sa windshield niya. Tsaka ngumiti. Siya yun. Yung babae sa mall. Yung babae sa parking lot. Yung babaeng nagme-message sa kanya sa kanyang social media. Hindi naman daw niya ito nasaktan dahil hindi naman ito inabutan ng kotse. Pero hindi ito lumayo. Naglakad lang ito sa gilid ng kalsada. Tiningnan siya. Nginitian siya. Pagkatapos ay naglakad daw ito unti-unti papalayo na para bang walang nangyari. Pagdating ni Devon sa bahay ay nanginginig siya ng sobra Mama Mia. Kaya dun ako kinabahan. At yun nga, ikwinento niya sa akin ang bawat detalye ng biyaheng iyon. Ang bawat detalye ng muntik na niyang pagkakabangga doon sa babae. Tumawid siya na para bang alam niyang nandun ako. Na para bang alam niyang paparating na ang kotse ko. Sinadya kaya niya? Mahina akong tanong. Hindi ko alam. Pero ang hirap isipin na hindi. Alam namin Mama Mia na parang tinitest talaga nung babae kung hanggang saan kaming dalawa ni Devon.
Ewan ko kung anong klasing kabaliwan meron siya. Marabang handa siyang isugal ang kanyang sariling buhay, magkaroon lang ng pagkakataon na mapansin siya ng asawa ko. Ikaw ba, Mama Mia? Naisip mo bang tumawid sa gitna ng madilim na daan tapos may paparating na kotse? Tapos walang sense of urgency? Maiisip mo bang magpakasagasa para lang mapansin ka ng isang tao? Mama Mia, alam kong hindi na siya normal. Hindi na normal ang kanyang pag-iisip. Hindi na normal ang kanyang ginagawa. Kaya lang, anong magagawa ko? Hindi naman siya nasagi ng kotse. Kaya walang police report na pwedeng i-file. Walang kaso dahil walang ebidensya. Isang pangyayari lang na sa mata ng iba ay pwedeng coincidence lamang. Pero alam naming pareho ni Devon. Alam namin na hindi yun basta coincidence lang. Mama Mia, pakiramdam namin ay doon nagsimula ang pagliit ng aming mundo. Gusto naming lumipat ng tahanan. Pero iniisip namin, kapag ginawa namin yon, parang nagpadaig na lang din kami sa kanya. At kapag naglipat kami, alam naming hindi magiging madali. Una, nasa pangalan namin yung unit namin sa subdivision. Hinuhulugan pa namin yun buwan-buwan. Kanino namin yun ipapa-assume? Pangalawa, kahit na siguro lumipat kami ng bahay, mahahanap niya kami dahil alam niya kung saan nagtatrabaho ang asawa ko. Natatakot nga ako sa mga ideyang pumapasok sa isip ko, Mama Mia. Baka alam din niya kung saan nakatira ang mga magulang ko o mga magulang ni Devon. Baka alam niya kung saan namin iniiwan ang aming anak tuwing weekends. Pakiramdam ko, Mama Mia, doon nagsimula ang pagliit ng mundo naming mag-asawa. Hindi na kami lumalabas ng sabay. Hindi na kami nagpo-post ng kahit na ano online. As much as possible, hindi na rin kami dumadaan sa parehong rota. Pero kahit anong iwas namin, lagi siyang nandun. Isang beses sa groceries, isang beses sa simbahan. Isang beses sa parking ng clinic kung saan ko pinapacheck up ang anak ko. Hindi naman siya lumalapit. Hindi naman siya nagsasalita. Minsan, nakatalikod pa nga siya sa amin. Pero alam kong siya yun, Mama Mia. Alam kong katawan niya yun. Kasi, dahil sa takot ko sa ginagawa niya, maging sa aking panaginip ay nakikita ko na siya. May instinct ang takot. At hindi nagkakamali, lalo na kapag ang katawan mo ang nagsasabi ng takot sa isang tao, Mama Mia. Siguro kasalanan ko lahat ito. Sabi ni Devon isang araw. Napatingin ako sa kanya. Nasa sala kami noon. Madilim, patay ang lahat ng ilaw. Ang tanging tumatanglaw lang ay ang ilaw mula sa telebisyon. Parang pakiramdam ko, love, inilalapit kita sa panganib. Kayo ng anak natin. Anong ibig mong sabihin? Pakiramdam ko kasi dahil sa hindi ko pinapansin yung mga messages niya dati. Baka iba ang iniisip niya. Hindi ko naman siya nireject. Parang hindi ko na lang siya pinansin. Siguro may mga tao lang talaga na hindi makaintindi. Nang hindi pagpansin sa'yo ay rejection na rin. Alam mo, nagsimula ang lahat ng ito nung nagkalayo tayo pagkatapos nating graduate ng high school. Laging may nagme-message sa akin na alam daw niya na nasasaktan ako
Alam daw niya na nasusugatan at umiiyak ako. Lagi daw siyang nandyan para sa akin. Lagi daw siyang handa na saluhin ang lahat ng sakit na nararamdaman ko. Ibigay ko lang daw ang puso ko sa kanya. Handa daw siyang gawin ng lahat para sa akin. Sinagot mo ba? Isang beses. Sinagot ko siya. Nung una siyang nag-message sa akin ng ganun, sinagot ko siya. Dahil pakiramdam ko may isang taong nakakakita sa akin nung mga panahong iniwanan mo ko. Parang may malamig na bagay na dumaan sa sikmura ko nung sinabi niya yun sa akin. Anong sinabi mo? Wala naman masyado. Magpasalamat lang ako. Sabi ko lang, thank you for being there. Tapos di na ako nag-reply. Katahimikan ang namayani sa pagitan naming dalawa ni Devon. Dinadigest ko ang kanyang mga sinabi, pati na rin yung kanyang nireply dun sa babaeng yon. Napakasimpleng salita kung tutuusin. Pero siguro Mama Mia, sa isang taong delusional na, ang salamat ay maaaring maging simula ng kakaibang kwento sa kanilang isip. Pinutol ko rin naman agad yun. Nung sumunod niyang messages, hindi naman na ako nag-reply ulit. Nag-research ako habang nag-uusap kami. Doon ko nakita na may mga tao na hindi talaga marunong tumanggap ng rejection. At siguro nga, isa si Elle sa mga taong yun. Para sa kanya, yung hindi pagre-reply ni Devon ay hindi pagtatapos ng kanilang kwento. Parang pagsisimula pa yun. Mama Mia, kung ano-ano nang iniisip naming mag-asawa para lang makalayo sa kanya. Hindi ko inaasahang isang hapon ay kakausapin niya ako. In a broad daylight. Hapon yun, pero napakaliwanag pa ng paligid. Nasa park ako noon. Dala ko ang anak ko at ang aso namin. Narinig ko ang boses niya mula sa likod. Di mo naman kailangang matakot. Huminto ako. Nilingon ko kaagad siya. Ikaw si Elle, di ba? Bakit mo ginagawa ang lahat ng to? Tanong ko. Lumapit siya ng konti. May sapat na distansya para hindi ko siya maitulak at masabing inatake ko siya. Napakatalino. Ayoko naman siyang kunin sa'yo eh. Elle, hindi gamit ang asawa ko. Tama, hindi siya gamit. Pero iniwanan mo lang siya dati ng basta-basta, di ba? Tapos ngayon, babalik ka na parang pag-aari mo siya? Napahigpit ang hawak ko sa anak ko, Mama Mia. Ano bang gusto mo, Elle? Ngumiti siya. Gusto ko lang naman na maging maligaya si Devon. At sa tingin mo hindi siya maligaya sa akin? Di tayo sigurado dyan. Baka iiwan mo ulit siya. Hindi ko gagawin yon. Asawa ko na siya. Asawa mo lang siya pero hindi mo siya pag-aari. Ano bang gagawin mo, ha? Hintayin mo lang. Anong hintayin ko? Hihintayin mo lang na mapagod ka na. Pagkatapos nun ay tumalikod siya, Mama Mia. Hindi ko alam kung pagbabanta iyon. Pero malinaw ang plano niya. Na parang hindi niya kailangan gumawa ng krimen. Parang kailangan lang niyang maghintay at hayaan na ang takot at ang pagkaaligaga ang sumira sa aming dalawa ni Devon. Isang gabi, gaya ng mga normal na mag-asawa, ay nag-away kami ni Devon, Mama Mia. Maliit na bagay lang sana. Pero masyado kaming puno at masyado kaming emosyonal.
hanggang sa nasambit ko ang mga salitang hindi ko aakalain na kaya kong sambitin. Hindi ko na kaya. Ano bang gusto mong gawin ko, ha? Sagot niya. Harapin mo siya. Ginagawa ko naman, ah. Hindi sapat, Devon. Tumahimik siya. Alam mo namang hindi ko kontrolado ang iniisip ng babaeng yon. Sabi niya makalipas ang ilang sandali. Tama naman siya, Mama Mia. At may isang bagay pa na hindi namin kontrolado. Yun ay ang epekto ng ginagawa ng babaeng yun sa aming pagsasama bilang mag-asawa. Sa unang pagkakataon mula nung ikasal kaming dalawa ni Devon, natulog kaming magkalayo ang aming mga katawan. At sa pagitan namin, pakiramdam ko noon ay tila may isang anino. Hanggang isang gabi, biglang nawala ang anak ko, Mama Mia, mula doon sa terrace. Pumasok lang ako para kunin yung kanyang laruan. Nagulat ako dahil paglabas ko ay wala na siya. Bukas ang gate. Mama Mia, takot na takot ako. Hindi ko alam kung paano ko tatawagan noon si Devon. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa kanya na nawawala ang anak ko. Nilibot ko ang buong subdivision. Tinanong ko ang mga guards, Mama Mia, pero walang ni isa sa kanila ang nakapansin. May CCTV naman sa guardhouse, pero kailangan pa namin ng formal request sa admin ng subdivision bago pa namin makuha iyon. At kinabukasan pa yun magagawa. Mama Mia, takot na takot ako noon. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Sa takot ko ay tumawag na lang ako sa mga magulang ko. Hindi ko kasi alam kung paano ko ipapaliwanag sa asawa ko na nawawala ang anak naming dalawa. Ano nangyari? Tanong ng mama ko. Ma, nawawala si baby. Ano? Anong nawawala? Nagngangawa at umiiyak ako habang idinidetalye ko sa mga magulang ko ang nangyari. Agad naman nila akong pinuntahan sa bahay at tinulungang maghanap. Mama Mia, halos mabaliw-baliw kami noon sa kakahanap sa aming anak. Hanggang sa lumipas pa ang 3 oras. Biglang tumawag si Devon sa akin. Nagulat ako dahil hindi naman niya gawain ang tumawag, Mama Mia. Lalo pa kung hindi pa uwian ng kaniyang trabaho. Hello, love? Takot na takot kong sagot. Nasaan ka? Nasa bahay, sabi ko. Nasa bahay ka? Paanong nakarating ang anak natin sa bahay ni na mama? Nagulat ako noon, Mama Mia. Yung anak ko, nasa terrace na ng bahay ng in-laws ko, ng mga magulang ni Devon. Si baby? Nasa mga magulang mo? Agad lumingon sa akin ang aking mga magulang. Oo akala nga nila andun ka rin. Pero hinanap ka nila, hindi ka naman nila mahagilap. Yung bata lang ang nandun. Iniwanan mo ba ang baby natin? Dun ako napahagulgol. Sa sobrang takot at sa sobrang relief na rin. Kasi Mama Mia, na-relieve po ako nung malaman na ligtas ang anak ko. Meron natakot ako dahil kakaiba na yung nangyari. Devon, kinuha niyo yung anak natin dito sa bahay.
pag-amin ko kay Devon. Ano? Mama Mia, agad binaba ni Devon yung tawag. Ilang minuto lang ay nakarating na siya sa bahay. Nung makita ko siya ay agad ko siyang niyakap pero siya halos hindi makayakap sa akin. Na para bang ang laki ng kasalanan ko. Naiintindihan ko naman, syempre, na wala nga ang anak namin, 'di ba? Ang laking kasalanan noon. Anong nangyari? Bakit napunta sa bahay ng mga magulang ko si baby? Umiiyak ako habang ikinukwento ko sa kanya ang lahat. Bakit mo naman iniwan yung anak natin dito sa balcony, ha? Alam mo naman, 'di ba? Devon, sino bang mag-iisip na gagawin niya yun? 'Di ba? Kahit ilang buwan na niya tayong pinagmamasdan, never naman siyang gumawa ng kahit na ano. Maski na. Dapat, hindi ka nagpabaya. Umiyak na ako noon. Sa tingin mo ba ginusto ko ang nangyari sa anak natin, ha? Ano ba kayong dalawa? Huwag kayong mag-away dyan, sabi ng aking ama. Hindi kayo dapat nag-aaway. Yan ang gusto niyang mangyari sa inyong dalawa eh. Tapos ngayon pinagbibigyan niyo yung gusto niya? Devon, alam kong nagkamali ang anak ko. Pero magulang din siya. Nataranta at halos mabaliw-baliw din siya nung nawala ang anak ninyo. Ang mabuti pa, pumunta na tayo dun sa mga magulang mo. Pero bago yun, kailangan nyo munang sarhan ng maigi itong bahay ninyo. Kung pwede, magbayad kayo dyan sa guards para mabantayan tong bahay. Natahimik kaming dalawa ni Devon, Mama Mia, pero nakita ko sa mukha niya na inis pa rin siya sa akin. Pagkatapos noon ay pareho naming sinigurado na nakalock ang lahat ng pintuan at bintana at lahat ng pwedeng daanan sa bahay namin. At saka kami sumakay ng kotse at pumunta sa bahay ng kaniyang mga magulang. Doon, Mama Mia, wala na kaming ibang naging choice kundi ang ikwento na sa aming mga magulang ang lahat ng aming pinagdaanan sa loob ng ilang buwan. May mga ganun na pala kayong experiences, bakit hindi namin alam? Pinaalam na rin naman namin sa mga pulis. Kaya lang, sabi nila, wala naman daw magagawa kasi walang ginagawang krimen yung babae. Walang ginagawang krimen. Dati. Pero ngayon meron na. Krimen ang pagkuha ng bata, kidnapping yun. Kaming lahat ay agad nagtungo sa police station, Mama Mia. Agad naming inireklamo ang pangyayari. Ang problema nga lang, hindi namin alam yung totoong pangalan nung babae. Elle lang ang alam namin. Hindi namin alam ang kaniyang apelyido o kung saan siya nakatira. Mahihirapan tayong magsampa ng kaso dahil walang apelyido to eh. Doon ako nakaisip, may CCTV ang katabi naming bahay sa subdivision. Baka nahagip ng CCTV niya yung mukha nung babae. Agad kaming pumunta dun sa aming kapitbahay. Nakiusap. At dahil wala kaming ibang choice kundi ang aminin ng lahat para maipaliwanag namin kung bakit kailangan namin ng CCTV, ay nalaman tuloy ng iba naming mga kaibigan at mga kaanak ang nangyayari sa amin, Mama Mia. Diyos ko, nakakatakot naman yung babaeng yan. Alam mo, kailangan nyo nang lumayo. O di kaya'y kumuha kayo ng protection order para sa inyo at sa anak niyo. Alam naming tama silang lahat. Kaya ang ginawa namin ay hinagilap namin ang lahat ng pwede naming mahagilap tungkol sa pagkatao ng babaeng yon. At totoo ngang nahagip siya sa CCTV ng aming kapitbahay. Pero dahil medyo malayo ay medyo blurry din ang kuha sa kanya. Mama Mia,
hanggang sa may isang kaibigan si Devon na kumontak sa amin. Ang sabi niya, pamilyar daw sa kanya yung babaeng yun. Dahil yun din daw ang babaeng lumapit sa kanya sa araw ng kasal naming dalawa ni Devon. Nakakapangilabot. Nakakatakot isipin na maging sa araw ng kasal namin ng asawa ko, nandun pala siya, Mama Mia. Buti hindi siya nanggulo, sabi ko noon sa utak ko. Kaya lang, mas magulo yata ang kanyang ginagawa sa amin ngayon. Pero Mama Mia, wala po kaming nakuha na kahit na anong konkretong impormasyon tungkol doon sa babae. Hanggang sa isang gabi, nasa loob kami ng kwarto. Pinapatulog ko ang anak ko. Nasa mga panahong ito ay nasa loob na rin ng kwarto namin. Dati-rati, Mama Mia, may sariling kwarto ang anak ko. May nanny cam lamang at meron pong parang voice recorder na nakakonekta sa aming kwarto para malaman namin kung umiiyak ito. Kaya lang simula nga nung mangyari ang aksidente o yung insidenteng yon, hindi na namin inihihiwalay ang anak namin sa amin. Kailangan na nating umalis dito, sabi ni Devon habang pinapatulog ko si baby. At yung ibig mong sabihin, kailangan na nating lumayo. Hindi siya titigil eh. Ano? Tignan mo. Pagkatapos, Mama Mia, pinakita niya sa akin ang isang message request na naman sa kanyang social media account. Bakit mo ako pinapapulis? Alam mo naman na ako lang ang tunay na nagmamahal at nagmamalasakit sa'yo. Iiwan ka din niyang asawa mo, Devon. Mama Mia, dun na ako nainis. Agad kong hinablot yung cellphone ni Devon at saka chinat yung babae. Baliw ka. Ang dapat sa'yo, magpa-mental, magpagamot. Hindi yung nangaagaw ka ng asawa ng may asawa. Mama Mia, pagkatapos kong ma-send yun ay nag-typing agad yung babae. Hindi ka rapat kay Devon. Ako ang nararapat sa kanya. At doon ko napagtanto, wala talaga akong panalo sa babaeng ito. Hindi ka naman talaga siguro mananalo kapag nakipagtalo ka sa isang babaeng baliw, hindi ba? Kaya nagkadesisyon kaming dalawa ni Devon. Mama Mia, isang araw, tinawagan namin ang aming pamilya. Sabi namin, aalis kami sa lugar na ito. Lilipat kami sa malayong malayo. Sa Pilipinas pa rin naman. Sinuportahan naman kami ng aming mga magulang. Sinuportahan nila ang kagustuhan namin na walang dapat makaalam kung nasaan kami. Alam mo ba, Mama Mia, para po kaming eksena sa pelikula. Sa bahay, nakaimpake na ako't lahat. Pagkatapos, 3 magkakaparehong itim na van ang nirentahan namin. Lahat ng van na yun ay pinapunta namin dun sa bahay. Pagkatapos, Mama Mia, may mga sakay ang lahat ng van. Tsaka umalis. Makalipas ang 30 minuto, tsaka kami sumakay sa iba naming inarkilang sasakyan. Pati sasakyan ni Devon ay binenta namin. Iniwanan namin sa kanyang kapatid na siyang bahala sa pagbibenta ng lahat ng properties namin. At tsaka kami sumakay ng eroplano. Sa ngayon, Mama Mia, dito kami napadpad sa isang malayong isla sa Mindanao. Hindi ko alam kung matutuntun pa ba kami dito ng baliw na babaeng yun. Sa ngayon, nag-uumpisa kami ng buhay. Alam namin na hindi kami pwedeng matakot habang buhay dun sa babae at sa kanyang banta sa aming pagsasama. Kung kaming dalawa lang ni Devon, wala sanang problema eh. Kaya lang pwedeng madamay ang anak namin.
Ang nakakalungkot lang, Mama Mia, iniwanan namin sa aming mga magulang yung aming mga aso. Hindi kasi kami pwedeng magdala ng mga aso. Pagdating namin sa aming nilipatan, kumuha agad kami ng mga malalaking aso. Mga Doberman, Belgian Malinois, at German Shepherd. Mama Mia, sa totoo lang napakamahal magpa-train ng aso pero sinakripisyuhan namin iyon ni Devon. Para kung sakasakali man, may poprotekta sa amin sa loob ng aming tahanan. Sa ngayon ay 3 taon na pong medyo tahimik ang buhay namin. Hindi na kami ginagambala nung babaeng yon ng personal at pisikal. Pero aaminin ko sa iyo, Mama Mia, na hanggang ngayon nagagambala niya pa rin ang utak ko, pati na rin ang mga panaginip ko. May mga araw kasi na napapanaginipan ko siya, na parang nasa labas lang siya. May isang araw pa na hingal akong nagising dahil sa panaginip ko ay hawak-hawak niya ang anak ko. Mama Mia, isinulat ko po itong kwento hindi para takutin yung iba. Ang totoo niyan, di ko nga alam kung dapat ko tong isulat at ikwento sa inyo eh. Pero humingi naman ako ng permiso sa asawa ko. Pumayag naman siya basta itago lang namin ang aming mga totoong pagkakakilanlan at huwag ko lang daw i-mention kung anong isla ang tinitirhan namin ngayon. Wala po akong balita tungkol dun sa babae. Wala din naman kasing nakakakilala sa kanya ng totoo eh. At hindi ko alam kung darating ba ang araw na magkikita kaming muli. Ang dasal ko lang na sana palagi kaming ligtas ng asawa at anak ko. Lalong-lalo na yung anak namin. Sa totoo lang ang dami naming naisakripisyo. Yung mga magulang ko, pati na rin yung mga magulang ni Devon ay miss na yung apo nila. Hindi pa kami nagpapakita. Plano namin, Mama Mia, na sa darating na Christmas, ngayong 2026, ay umuwi kami ng Maynila at makipagkita sa kanila. By then, medyo malaki na ang anak namin. Hindi ko alam kung matutuloy. Hindi ko alam kung dapat ba naming ituloy. Sa ngayon, puro plano pa lang kami. Ang importante muna sa amin ngayon ay ang masigurado ang kaligtasan ng aming anak at ng aming pamilya. Maraming salamat po, Mama Mia. Nawa po ay tulungan niyo kaming magdasal na matapos na ang banta sa amin, na mawala na ito. Hanggang dito na lamang po. Nagmamahal, Paula. Uy, nakakatakot yung kwento ni Paula. Sa totoo lang. 'Di ba? Sa true lang, nakakatakot kaya yun. May stalker ka, ganun. Meron talagang mga tao na parang nababaliw sa pag-ibig, ano? May mga tao talaga na kahit anong iwas mo, lapit ng lapit sa'yo. Ewan ko, pero medyo naaawa din ako dun sa girl kasi pakiramdam ko wala siyang kasama, pakiramdam ko walang nag-guide sa kanya, 'di ba? Kasi bakit siya gumagawa ng ganun kung meron? Sana lang talaga, Paula, maging maayos na yung sitwasyon ninyo. Sana lang talaga matauhan na yung babaeng yon o di kaya nag-seek na siya ng professional help kasi tingin ko kailangan niya ng professional help eh. Sana talaga hindi na mauulit yung banta sa inyong pagsasama, lalong-lalo na ang banta sa buhay ng iyong anak. Thank you so much sa pagbibigay mo ng tiwala dito sa ating program. Sa napakasensitibo niyong kwento, grabe naman ang kwentong to, napakasensitive pero pinagkatiwala niyo sa amin. Kaya thank you so much sa inyong dalawa ni Devon. Hangad namin ang kapayapaan at katiwasayan ng inyong buhay. Sa mga nanonood at nakikinig ngayon, sana po
'Di ba? Kapag hindi tayo nireplyan ng isang tao, wag na tayong makulit. Alam niyo may nakikita akong parang isang TikToker ba tawag dun? Oo, na parang lalaki siya, yung skit niya, parang hindi niya mag-gets na nire-reject na siya nung crush niya. Na parang lahat ginagaslight niya yung sarili niya na, ay hindi kaya ka ganyan, kinakausap mo pa rin ako dahil gusto mo talaga ako. Kahit na binabastos na siya, kahit na nire-reject na siya, pero hindi niya tinatanggap. Kaya nakakatakot talaga yung mga ganun. No? Alam ko skit lang yun nung TikToker na yun, pero may mga nangyayari talagang ganun. Base na rin dito sa kwento ni Paula, 'di ba? Kita nyo, may mga taong ganun, hindi marunong tumanggap ng rejection. Nakakatakot ang ganun. Sana po sa mga nakikinig ngayon, kung meron tayong mga kaibigan na ganyan, kung meron tayong mga kakilalang ganyan, o kung tayo mismo ganyan, sana mag-seek na tayo ng professional help. O kung kilala man natin, kaibigan natin, kapamilya natin ng ganun, tulungan natin sila na mag-seek na ng professional help dahil yung mga ganyan kapag hindi na-address, tingin ko lumalala gaya ng nangyari dito sa stalker ni Devon. 'Di ba? Nakakatakot. Anyways, maraming salamat sa inyong lahat na nakikinig ngayon dito sa ating program. Kung nagustuhan niyo po ang kwentong tinampok natin sa araw na ito, please do not hesitate and do not forget to like and share this video. At syempre, wag rin kayong mag-atubiling mag-subscribe dito sa ating channel, lalong-lalo na sa mga bago nating tagapakinig. Alam nyo ba, 55% ng ating mga tagapakinig sa February ay puro mga new listeners at new viewers. Nasaan yung mga old listeners at old viewers natin? Nangyayari sa inyo, ha? Nag-check ako ng audience ko kagabi. Parang mga new lahat to. Nasaan yung mga old? Charot lang. Anyways, thank you so much sa inyo na mga new subscribers natin. Maraming salamat sa pagtitiwala at naway mag-enjoy kayo dito. And speaking of new, meron din tayong mga old and new members na laging nakasuporta sa atin. Maraming salamat. Hi, ako kay Jasmine Magbanwa, Miriam Gutierrez, Rose Arevalo, Mary Ann Hineza, Marlia Guiana Shane, Rico Sedanco, Colleen Bueno, maraming salamat Gimaras Girl, Benson Boyser, Smack Dax, Diane Martinez, Maria Elena Abe, Maureen Tugab, Gail Easy, Mila Raduban at Freaky. Thank you so much sa inyong walang sawang pagsuporta at pagmamahal. Syempre, hello ako sa ating newbie listener all the way from Hong Kong na si Rose Santiago. Maraming salamat. Kay Ramona Gonzalez, kay Team Lanzay Lindizon or Team Lanzay Lindizon. Yun ba ang tamang pag-pronounce nun? Kay Joanne Samaniego, kay Carl Horny, ayun, Carl. Hi, Carl. Kay Marby Montesilio, maraming salamat. Maricel Enriquez, Queen Yara, Mirna Belisario, thank you very much sa inyong pagmamahal at sa pananatili niyo dito sa ating program. Sa lahat po ng may sariling kwento na nais nilang ibahagi dito sa ating programa, all you have to do is to email that to us. Ayan po sa baba ang ating email address, mamamia.cdo0317@gmail.com. Ako po si Mama Mia na laging nagsasabing mag-ingat kayo dahil mahal ko kayo. Mwah! Bye-bye!